Good day mga boss. For today's video is mag-wiring na naman ako ng motor ng Honda Click 125 version 4. Bali mag-install ako ng MDL na Zenlo T1 and then power up lines at tapos under glow and then abang ng loud horn. Good day. For today's video magpa-power up na naman tayo ng Honda Click version 2 ay version 4. Bali yan po yung voltage reading niya ng voltmeter 12.3. Bago pa lang to, wala pang isang taon, pero tignan nyo naman yung reading niya sa voltage, bababa na. Bali pagpapaandar yan, ito naman yung reading niya sa kanyang voltage. Sobrang baba ng reading niya kapag di nakaandar. Wala pa po yung ilaw niyan, kaya direct po yan. Kaya gagawa natin ng switch dito, patayin ng park light tsaka headlight. Bali ito yung pagpa-power up dito mga boss. Itong socket na to, yung solid block na to is galing ito ng battery. Ito po yan. Tapos umakyat papunta dito. Ito bubuksan natin ito mamaya para ikat natin yung isang wire dyan pati dito para makita natin yung solid block na to na galing panel gauge. Ikakat natin yan, tapos ikakat natin dito sa may block para yung supply nya is papunta ng yung sa may fuse sa may ECC line. Tapos yung kaputol dito yung control ng park light, tail light, brake light. Ikakat natin yun, connecta natin sa may right switch para may patayan. Dito naman sa kanyang headlight socket, patuloy natin yung isang wire dito, purple na may stripe na orange, and then yung kaputol na galing sa may socket, doon natin i-connect yung switch natin sa right switch na yung pangalawang wire. Then maglalagay tayo ng push relay dito para sa power up, tapos isang bali dalawa na pala para abang sa loud horn, dalawang fuse. Ganun lang yung power up dito mga boss, mabilis lang. Bali naka-power up na rin itong mga motor dito. Itong Rider 150, Cards, Sniper 150 version 1, tapos yung Honda 155, pati rin yung Honda Alpha ng kuya ko na 125. Naka-power up din yan, pati yung Smash nya na version 1, pati yung Sniper ng pinsan ko. Bali naka-power up lahat yun mga boss. Ayan na mga boss, buksan na natin. Bali ito yung galing ECC line, galing battery. Tapos yun, bumaba nga dito yun. Putulin sana natin yun. Kaso naisip ko, hinahanap ko na lang siya dito, which is ito siya. Pinutol ko lang, magkadugtong yan. Magkadugtong na to, galing ECC line. Kukonect na to sa 85 ng relay natin. Tapos yung kaputol naman niya, yun na yung control ng park light, tsaka yung tail light, tsaka yung plate light. Tapos yung block naman dito sa may socket na to, ito, nahanap na natin. Ito siya mga boss. Tapos yung kaputol niya, floated na lang yan. Ito, hilahin natin to. Tapos kukonect na lang natin dito. So ito, galing to ng panel gauge. Supply sa panel gauge. May voltmeter at sa gauge. Hindi na natin sasama sa power up. Sasama na lang natin dun sa stock, sa may fuse. Yan, ganun lang kadali mga boss. Mas maganda yung doon na lang puputol para malinis. Dito, wala na tayong gagalawin. Yung 85 ng relay, tapos yung 86 ground. Dito magagawa tayo ng ground puntang battery. May abang na tayo dyan. Ito naman po yung ginawa kong terminal na para sa battery. Yung dalawa is para sa fuse, and then yung yellow na may green is ground. Bali ito yung nilagay natin additional wirings mga boss. Lagay natin sa flexible hose. Ito yung para sa underglow, dalawa sa main ng fuse. Itong fuse ng loud horn tsaka power up. So, isa is ground. Siya mga boss, ground. Yun lang boss. Tipan natin ito para safe talaga yung wirings natin. Bali natapos ko na yung wiring sa likod. Lagyan ko na rin ng underglow na 4 na ilaw sa likod. Yan po yung wiring, and then ito yung sa may battery nya. Tapos ito yung additional wirings na nalagay po yan sa flexible hose para safe at organize. Tapos ito yung wiring harness na binuksan ko sa baba kanina. Naibalik ko na rin sa dati. Ito rin yung sa gitna, factory stock na siya. Tapos ito rin yung pinutol ko para sa may connection na patayan, tapos papuntang relay. Bali nakainang pulat yung wiring siya mga boss. Tapos ayusin ko na lang mamaya para organize na organize.
tapos na tayo mag power up sa Honda Click 125 version 4. Bali ito yung wirings natin dyan mga boss. Nilagyan natin ng flexible hose yan para maayos, tapos safety na rin. Yan. Bali ito yung dalawang fuse natin, isa sa abang para sa load horn, tapos isa sa power up relay 15 ampere, kasi yung power up relay natin na Bosch. Bali yung connection ng power up natin is 30 direct sa battery galing dito, tapos yung 85 is galing ng ECC line, which is yung pinutol nating block dito na galing sa sakit. Ang naputol na galing sa sakit kukonekta sa 85, tapos yung isang kaputol ng block is kukonekta sa second option switch, sa right switch para sa patayan ng spark light, tas tail light, tas plate light. Tapos yung 86 ng relay natin sa ground, direct sa ground sa battery. Tapos yung isang 87 is punta sa main ng wire ng right switch. Tapos yung 87A puntang main ng domino switch para naka-power up yung additional wirings, pati na rin yung plate light sa park light. Ito yung headlight. Bali ito yung sa headlight natin na patayan. Kasi naka-direct nga to, pinutol natin yung purple na may orange. Tapos yung kaputol na galing dito sa socket, kinonekta natin doon sa pangatlong wire dito sa right switch para may on off yung headlight natin. So, ito yung switch ng underglow natin, which is hollow switch. Ito yung underglow natin, nilagyan natin ng socket para just in case mapundi, mabilis lang palitan, hindi na tayo magtitip. So, ganun din sa likod. Bali ito is ground to, may ground tayo dito na galing sa battery, direkta doon. Ito naman is ground ulit para sa MDL, tas sa underglow na connection. Kaya yun lang mga boss, tapos na to. Ito na yung abang ng MDL natin na Zenlo T1. Ibabalik na natin yung kaha para matesting na natin kung gaano ba kalakas yung power up lines method. So ayun, tapos na, testingin na natin ito mga boss. Iwanag try muna natin yung park light, then headlight, low. Try muna natin trading light, T1, Zenlo, high, ating underglow yung switch nya. Okay, testing natin lahat. Underglow, park light, headlight, tas try natin, tas kusina. Yan, walang kurap mga boss, hindi pa yung nakaandar, partida. Subukan naman natin nakaandar. Start pala kaya yung mandar. Ayan, review na natin mga boss. Tingnan natin park light, glow, headlight, then mas mag-plaster tayo. Ang mga boss, stable yung current, walang fluctuation kahit makusina tayo. Speeding is 14.2 or 14.3. Yan, tayo na yung headlight natin mga boss. Yan, spark light, sabihin na yung headlight dito. Ito yung Zenlo T1 natin na MDL. Bali yung white niya, di connect kasi wala pang passing light. Ang passing light yun. Tapos yung loud horn is abang lang yun, hindi pa natin na-install. Susunod na lang yung mga boss. Yun lang, tignan naman natin yung reading ng mga boss. So yun, tapos na mga boss. Check na natin yung power up lines. Start. Yun, 13.1. Yung naka power up na. Yung hindi pa is 12 point something. Doon natin yung underglow. Yung underglow natin, nagbutas tayo sa may tabi ng charger. Sakto lang yan. Bali magsiswitch lang yan pag nag-on tayo ng underglow. Ito naman po yung nilagay kong DIY lights sa kanyang speed meter. Tapos sabihin natin yung DL, park light, headlight, tapos mag-placer tayo. Kasi na tayo kung mag-fluctuate ba o hindi. Mag-fluctuation yan mga boss. Current. Underglow natin. Okay, boss. Simple lang. Ano yung patayin ng brake light, tail light.
Yan mga boss, meron na. Ito siya mga boss. Brake light. Park light, headlight. Stay naman natin ng nakaandar. Patayin muna natin. Kasi ito rin pala yung DIY natin na switch. Bali parang original. Balik na rin natin yung switch. Dahil ito order natin sa Shopee. Bali naibalik natin yung stock. Kasi nandun pa yung contact. Bali yan yung reading mga boss at 14.3. Switch natin lahat. Park light, tail light, ano glow, gas, yung high ng NDL. Bali yan po yung charging nya. 14.2. Walang fluctuation niya mga boss. Ngayon lang. Ito ang power up lines. Napakadali lang gawin mga boss. Sa mga gusto mag-DIY dyan, pwede nyo gayahin. Meron naman tayong tutorial sa YouTube ng mga ibang gumagawa ng video. Yun lang mga boss. Peace out.